Ate. O Yumi, bakit? Lumapit si Yumi sa kinauupuan ng ate Fiona niya. Nagtitiklop na ito ng mga bagong damit ng baby na pinamili nila kanina sa mall. Niyaya kasi siya ni Fiona na mamili daw sila ng mga gamit ng baby nito. Saglit lamang sila sa mall dahil napagod agad ang ate Fiona niya. Excited siguro ang ate niya, kaya kahit maliit at flat pa ang tiyan nito, ay sabik na itong bumili ng mga gamit ng baby. Ate, may sasabihin sana ako sa'yo. Nakayuko niyang sambit habang inuusig ng konsensya ang isip at puso niya. Umupo siya sa tabi nito. Simula kasi nang malaman niyang si Renz at ang fiancé ng ate Fiona niya ay iisang tao lamang, nagsimula na siyang makaramdam ng konsensya. Hindi niya akalain na makakagawa siya ng isang bagay na maaaring makasira sa kanilang magkapatid. Mahal na mahal niya ang ate Fiona niya. Hindi niya lubos maisip na nagawa niya ito ng pagkakamali. Ano iyon? Bakit parang takot na takot ka? Ginagap agad ng kanyang ate Fiona ang kanyang nanlalamig na mga kamay. Kasi ate. Bakit nanlalamig ka, Yumi? May problema ka ba? Sabihin mo sa akin, may masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ng ate Fiona niya. Nag-umpisa na tuloy siyang mapahikbi. I'm sorry ate. Halos napahagulgol siya nang hingin niya ang pagpapatawad mula sa ate niya. Agad naman siyang niyakap ni Fiona kahit nagtataka ito sa kinikilos niya at kung bakit siya umiiyak ng ganoon. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Sorry para saan? Ano bang nagawa mo sa akin at ganyan ka makaiyak? Shh, kung ano man yon, alam mo namang napapatawad agad kita, di ba? Huwag ka na umiyak ng ganyan, Yumi. Baka isipin nila mama at papa, inaaway kita rito oh. Biro pa ng ate Fiona niya habang yakap siya nito. Hinahaplos rin nito ang kanyang buhok. Lalo lamang siyang nakonsensya. Napakabait ng ate Fiona niya. Bakit niya nagawang kabitan ang mapapangasawa nito? Kung alam lang sana niya na ito ang nobyo ng ate niya, ay hindi niya iyon gagawin. Sorry ate. Hindi siya makapagsalita ng maayos dahil napapahagulgol siya. Yumi, ano ka ba naman? Tumahan ka na. Baka ma-stress pa ako niyan sa pag-iyak mo ng ganyan. Bawal pa naman sa akin ang ma-stress ngayon dahil buntis ako. Gusto mo bang ma-stress ang baby ko? Natigilan siya. Dahil sa sinabi ng ate Fiona niya, ay bigla siyang natigil sa paghagulgol. Nanikip ang kanyang puso dahil nakalimutan niyang bawal nga pala ito ma-stress. Kung sasabihin niya sa ate Fiona niya ang mga nangyari sa kanila ni Renz, ay baka mapano pa ang batang nasa sinapupunan nito. Kumalas siya sa pagkayakap sa ate Fiona niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinigilan ng kanyang sarili na mapaluha muli. Nag-isip rin siya ng maaari niyang gawing alibay. Sorry ate, nagamit ko kasi yung credit card mo. Pagdadahilan niya na lang. Mabuti na lang at pinatago nito kanina sa kanya ang credit card nito noong nasa mall pa sila. Napanganga naman ang ate Fiona niya bago ito napangiti na parang nabunutan ito ng tinik sa lalamunan nito. Gustong gusto na niya aminin sa ate niya ang lahat-lahat pero hindi niya kayang isugal ang buhay ng bibi nito. Ha? Iyon lang naman pala eh. Bakit kung makaiyak ka naman wagas? Kahit ubusin mo pa ang credit card ko, hindi ako magagalit sa iyo. Ano ka ba naman, Yumi? Ninenervyos pa tuloy ako sa iyo. Napapahawak ang ate Fiona niya sa bandang dibdib nito at pinalo nito ang baraso niya ng may halong biro.
Muli niyang niyakap ang ate Fiona niya nang mahigpit. "Sorry talaga ate," bulong niya sa ate Fiona niya habang may tumutulo pa ring luha sa kanyang mga mata. Nais na sana talaga niyang magsabi ng totoo kay Fiona dahil inuusig siya ng kanyang konsensya. Ngunit mas lalong hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung mapapahamak ang bibi sa sinapupunan nito dahil lamang sa kanyang kasalanan. Napagdesisyonan na lang niyang huwag munang ipagtapat sa ate niya ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Renz hanggang sa makapanganak siguro ito o baka hindi na. Ayaw na niyang sirain pa ang pamilyang binubuo nito. "Ikaw talaga oh, akala ko naman kung ano na eh." "Babayaran na lang kita ate. Lahat gagawin ko makabayad lang ako sa iyo." Nakagat niya ang ibabang labi niya upang pigilan ng pagbabadyang mapahagulgol na naman. "Sus, ayos lang no? Huwag mo nang isipin yon. Magkano ba ang nagastos mo?" Napalunok siya. 20,000 pesos. Pagsisinungaling niya. Barya lang pala. Kumindat pa ang ate Fiona niya sa kanya upang pagaanin ang kanyang loob. Hindi nito alam, mas lalo lang siyang nakokonsensya. Maya-maya pa, nagpaalam na siyang babalik sa kanyang kwarto. Nga pala Yumi. Napatigil si Yumi sa paglabas ng kwarto ng ate Fiona niya. "Ano yun ate?" tanong niya. Nakausap mo na ba si Celine, iyong kaibigan mong kapatid ni Frederick? Nasabi mo na ba sa kanila na ikakasal na ako?" Bahagyang napakunot ng kaunti ang kanyang noo. Para kasing nahihiya ang ate niya na magtanong sa kanya at hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. "Nakachat ko siya kagabi ate. Sinabi ko na sa kanya na ikakasal ka na. Nalungkot daw siya dahil ang bilis mo daw makamove on kay Kuya Frederick." Napalunok ito. So anong sabi ng kuya niya?" "Hindi ko natanong ate. Nga pala, baka hindi daw sila maka-attend sa kasal mo ate. Kasi 1 linggo na rin daw nilang hinahanap si Kuya Frederick." "Ha? Nasaan siya?" Nagkipit balikat si Yumi. Hindi rin daw alam nila si Lynn. Ang malungkot na mukha ng ate Fiona niya ay biglang napalitan ng pagkainis. Baka nasa babae niya. Bulong nito na hindi niya narinig. "Ano ate?" "Wala. Sige Yumi, iyon lang naman ang tanong ko. Tika, kumain ka na ba ng tanghalian? Yung pina-take out natin kanina sa mall, kainin mo na iyon dahil hindi daw makakauwi sila mama at papa ngayong gabi." "Nasaan ba sila mama at papa ate?" Paggising kasi ni Yumi kaninang umaga ay wala na ang mga ito. Umalis daw ang mga magulang nila at niyaya naman siya ng ate Fiona niya na mamasyal sa mall. Nandoon sa Pangasinan, sinundo sila ni Tita Perla. Magpapasukat na kasi sila ng gown dito sa Manila sa Waybase. Tinutukoy nito ang tiyahin nila na nakatira sa Pangasinan. Kapatid ito ng papa nila. Ganon ba? Oo, doon na raw sila magpapalipas ng gabi. Kakatawag lang ni mama kanina. Si Yoshi ate, nakita mo ba? Ngumiti naman ang ate Fiona niya. Magdamag na nga kayo magkasama kagabi. Namimiss mo pa rin? Tukso ng ate niya sa kanya. Kagabi kasi, simula nang tumakas sila ni Yoshi sa dinner party sa bahay nila, ay ginabi na sila ng balik. Sinigurado lang kasi ni Yumi na wala na roon sa bahay nila ang pamilya nito upang hindi na sila magkita ni Renz pag-uwi nila. Nagpalipas lang sila ng oras sa isang park na malapit lamang sa kanilang bahay. Hinayaan lang siya ni Yoshi na umiyak ng umiyak habang nakaupo sila sa swing.
Tahimik lang ito habang hinahayaan itong mawala ang bigat ng puso niya. Natandaan nito ang mukha ni Renz dahil nakita nito si Renz noong sinundan siya nito. Nakilala nito si Tisoy kaya nauunawaan ni Yoshi ang nararamdaman niya. Nakaramdam rin ng inis at galit si Yoshi kay Renz dahil sa panluloko nito sa kanilang dalawa ng ate Fiona niya. Nagtataka lang ako kasi mula kanina hindi ko pa siya nakitang lumabas sa kwarto niya. Mula kaninang umaga kasi ay hindi pa niya nakikita si Yoshi. Nasa kwarto lang niya. Mukhang broken hearted nga eh. Bakit hindi mo pa kasi sagutin? Ang gwapo-gwapo naman ni Yoshi. Mukhang crush pa nga ng kapatid ni Terence eh. Binastid ko na si Yoshi ate. Malino na rin kay Yoshi na hindi na kami higit pa sa pagkakaibigan. Ganoon ba? Ano bang ayaw mo sa kanya? Balita ko nga heartthrob daw yan sa Japan eh. Sikat pang gitarista at singer sa Japan. Ano bang hindi mo nagustuhan sa kanya, Yumi? Parang did na did sa'yo eh. Napabuntong hininga siya. Ewan na rin ba niya? Hindi niya rin alam kung bakit pang kaibigan lang talaga ang nararamdaman niya para kay Yoshi. Gwapo naman ito at malakas rin na ang dating. Pinag-aagawan nga iyon ng mga Hapones at Pinay sa Japan eh. Kaso hindi niya talaga maturuan ang kanyang sarili na magustuhan ito. Samantalang sa walang hiyang Renz na yon, isang sulyap niya pa lang sa mukha ng lalaking yon, ay nanginginig na ang pitsay niya noon sa Boracay. Pisting lalaking yon talaga. Hindi ko rin alam ate. Naku Yumi, mukhang mauunahan ka pa ni Happy. Sinong Happy? Si Happy Hoffman, kapatid ni Terence, yung kasama nila kagabi. May crush yata kay Yoshi dahil panay ang tanong sa text kung ano daw bang cellphone number ni Yoshi. Napangiti siya. Maganda ang batang iyon. Kaso mukhang mas bata ito sa kanila ni Yoshi. Bata pa yata iyon ate. 19 na iyon. Ganoon ba ate? Oo. Tatanungin ko pa lang si Yoshi mamaya pag nakita ko siya kung okay lang bang ibigay ko ang cellphone number niya kay Happy. Ang kulit kasi ng batang yun eh. Magiging sister-in-law ko na siya, kaya pagbibigyan ko na. Ngumiti siya ngunit pilit lamang. Parang may tumutusok kasi sa puso niya nang maalala niyang ikakasal na nga pala ang ate niya sa lalaking kauna-unahang minahal niya. Sige ate, kakainin ko na lang sa kusina yung mga take-out food natin para kila mama. Sige, tirahan mo ako ng butchi ah. Sige ate.